Magandang gabi pong muli. Tayo ay magsasimula at magpapatuloy ng ating ginagawang araw-araw na pag-aaral o ang ating daily devotion. At tayo ay live pa rin sa Facebook. Tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Isaiah chapter 35. Sa gabing ito, tayo ay nasa verses 7 to 8. At pagkatapos ng daily devotion, dahil ngayon ay Miyerkules, tayo ay magkakaroon ng sama-samang pananalangin. Okay, so tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa napakagandang hapon at oras at pagkakataon na to na muli kaming makakapag-aral ng iyong salita. Patuloy mo kaming samahan at gabayan. Ikaw po ang maging tagapagturo namin, maunawaan namin ang nilalaman ng mga salita pong ito at ito ay maging bahagi ng aming buhay. Salamat po dakilang Diyos, ito po ay aming hinihingi sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so tayo nga po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral at ang chapter 35 ng aklat ng Isaiah, ito ay isang napakagandang bahagi ng ating ng Biblia o na naglalaman ng maraming propesiya. Natalakay natin ito simula pa ng mga nakalipas na mga araw. Ayan, magandang gabi Pastor Claude, Pastor Nanding. Salamat po muli sa inyong lahat. Ang nilalaman ng chapter 35 ay isang napakagandang sitwasyon na nakasentro sa pagpapanibagong buhay o pagkakaroon ng bagong sitwasyon, bagong buhay sa bayan ng Jerusalem. At natalakay natin ng mga nakalipas na araw na yung disyerto ay magiging isang batis o aagusan ng tubig. At syempre alam natin ang simbolismo ng tubig, ito ay buhay. Bisa ang napakagandang sitwasyon na yung disyerto ay magiging panimula ng buhay. At may mabubuhay ng mga halaman, bubulaklak, may mga tao na makakapanirahan doon ng maayos. Magandang gabi, Sir Irene. Salamat sa iyong pagsama at pag-join sa ating patalakayan ngayong gabing ito. Kung ating pong makikita ang eksaktong sitwasyon ng disyerto sa Middle East, kung tutuusin, walang buhay, hindi mabubuhay ang tao. Kasi ito po ay malawak na lupain na puro buhangin at mamaya matatalakay natin nakakapaso yung buhangin, mainit. Kasi ang Middle East country, ito ay napakalapit sa araw. Ito ay Central Asia, malapit sa araw at bihira lang ang tubig. Bagamat may mga dagat din naman sa paligid. At talagang hindi mabubuhay. Mahirap magtayo ng bahay. Biro mo, bukod doon sa napakainit na buhangin, pag umihip ang malakas na hangin, may tinatawag tayo doong sandstorm. Ibig sabihin ng sandstorm, pag malakas na hangin, yung mga buhangin sa paligid ng disyerto, o doon mismo sa disyerto ay kasama ng hangin at ito ang lilipad sa hangin. Kung ikaw ay naglalakad, nasa labas ng disyerto, ay matatabunan ka ng buhangin o mapupuno ng buhangin ang iyong katawan. Ito po ilang beses kong nasaksihan. Maraming pagkakataon na sa kabila ng sandstorm ay nasa labas pa rin kami ng site at kinakailangan magtrabaho. May isang pagkakataon na ako'y nagtatravel papunta sa laboratorio, magpapatest ng mga konkreto, ng mga simento, tapos andyan na yung sandstorm. At even yung napakalaking crane namin doon sa casting yard ay nadala ng malakas na hangin. So yun po, walang buhay kasi mainit. Sa panahon ng tag-init, napakainit. Sa panahon ng taglamig, saksakan ng lamig naman. Yan po ang buhay sa disyerto o doon sa Middle East country. Kaya napakalaking bagay ng binabanggit dito na yung disyerto ay bubukal ng tubig, aagos ng tubig at pagsisimula ng buhay. Kaya ko po binabanggit ito para mas makita natin yung aktual na sitwasyon na yung dating lugar na walang buhay na maaasahan, walang sumisimbolo sa isang lugar na walang pag-asa, walang produksyon, ay muling
pagmumula ng buhay. Ibig sabihin ay kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon. Yung sitwasyon ng Jerusalem, matapos silang mabihag ng mga taga-Babylonia, ay totally it's a wasteland, no? Walang kwentang lupain. Pero pagkatapos ng ilang panahon, i-restore ng Diyos yung kanilang lupain. At sila'y magkakaroon uli ng maayos na pamumuhay. Kaya nga ginamit dito yung medyo extreme yung sitwasyon, biro mo yung extreme doon sa kabilang side, disyerto, mainit, ay magiging extreme on the positive side. Yan, magandang gabi po, Nanay Mercy. Nawa ay maayos po ang inyong kalalagayan dyan. Salamat po at kayo'y sumama uli sa ating gawain. Yan. So, ganun po yung sitwasyon. Total revival or restoration ng dating magandang sitwasyon. Dito po sa Pilipinas, kahit ngayong summer na napakainit, maganda pa rin ang klima natin kasi meron tayong mga puno, may hangin na mainit at malamig, at meron pa ring tubig na naipapaligot maayos. Maliban dito sa San Rafael, talagang hirap ang tubig. Sa Middle East po, kasama ang Israel dyan, mahirap ang tubig. At magandang gabi kay Noy, pamangking ko dyan sa San Francisco. Yan. Pagka po tag-init o pag summer, yung tubig na lumalabas sa gripo, pinapalamig muna namin yan bago kami makapaligo. So sa madaling araw pa lang o sa gabi, meron ng mga timba na puno ng tubig, nakahilera na yan sa banyo, pinapalamig na yan. Para pagdating ng madaling araw, pag maliligo ay malamig na. Pagka naman taglamig, kailangan naman ng water heater para naman makapaligo kasi papatayin ka naman sa lamig. So yan po, masyadong extreme ang sitwasyon sa mga lugar po na iyan. Yeah. Okay. Sa talatang 7 na ating tatalakayin sa gabing ito, ito ang sinasabi. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat, tutubuan ng tambo at talahib. Ayan. So napakaganda ng sitwasyon. Yung buhanginan, kasi talagang mainit, no? Nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Ibig sabihin, magkakaroon ng tubig, parang yung binabanggitin kagabi sa verse 6. Ayan. At bukod pa dun sa binabanggit kong mapangit na sitwasyon at klima sa Middle East, napakataas ng humidity ng hangin. Yung hangin doon ay malagkit dahil sa katabi ng mga dagat. May maraming asin, maraming tubig sa hangin. So yung humidity matindi. At pagka napakataas ng temperatura, yung pwede kang magluto ng itlog doon sa araw lang. Pwede kang magprito ng itlog, yung fried egg sa ibabaw ng bato. Maluluto talaga yan. Okay, ang dating tirahan ng mga asong gubat, tutubuan ng tambo at talahib. So, ibig sabihin, yung sinisimbolo ng tambo at talahib dito, it is being fruitful. Magandang gabi, Sister Gertrude. Salamat sa iyong pagsama uli. Ayan, dati ito ay bitak-bitak na lupa at tirahan lang ng mga asong gubat o mga ligaw na hayop, mga buitre at kung ano-ano pa, kuwago. Pero this time, tutubo uli ang mga halaman at magsisimula uling mamunga dito. Sa King James, ang sinasabi, and the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water. In the habitation of dragons, where each lay shall be grass which reeds and rushes. Sa NASB, the parched ground will become a pool and the thirsty land springs. Tutubo yung uhaw na lupa, magkakaroon ng tubig. Dating uhaw na lupa, ibig sabihin na ito yung tuyo, pero ito ay mayroong tutubong tubig, bubukal. In the haunt of jackals, in their layers, there will be grass, reeds, and papyrus. So may mga tutubong halaman. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng panibagong sitwasyon ng pagbabago kaugnay ng binabanggit sa mga naunang talata. Ang talatang 5 at 6 sa bahaging ito rin ay binanggit kahapon, tinalakay natin yung mangyayaring pagbabago sa disyerto at yung iba't ibang
kagandahan na mangyayari sa lupain o doon sa bayan. Sa bahaging ito, dito sa talatang 7, tinatalakay na ang tigang na lupain o tinatawag natin sa English na arid land na nagbabago at naging malusog na katubigan. Aagos yung tubig buhat sa disyerto. Ang sitwasyong ito ay isang makabuluhang pagbabago sa maraming paraan. Una, ito ay nagsasalita sa ideya ng pagbabago at pagpapanibago. Ang tuyong lupa ay kumakatawan sa pagkatiwangwang at pagkatigang, habang ang malusog na katubigan ay kumakatawan sa buhay at kasaganaan. Buhay at kasaganaan. Ang pagbabagong ito ay nagpapahiwatig ng pagpapanumbalik at pagbabagong lakas na dadalhin ng Diyos sa lupain at sa kaniyang mga tao. Ang imahe ng uhaw na lupain na nagkaroon ng bukal ng tubig ay higit na nagbibigay diin sa tema ng kasaganaan at pagkamayabong. Ang tubig ay isang mahalagang bagay sa heograpiya o geography sa kabuhayan ng gitnang silangan na karaniwang malalawak na disyerto at may kakulangan sa tubig. Totoo po yun. Ilang beses ko nang nabanggit at natalakay dito, mas mahal ang tubig kaysa sa gasolina. And, ang pagkakaroon ng bukal ng tubig sa disyerto ay isang malalim at malawak na pagbabagong at nagbibigay diin sa kaunlaran ng pagbibigay buhay sa isang lugar na dating patay at walang anumang maaasahan. Ito ay isang makapangyarihang paalala na ang Diyos ay may kakayahang magbigay ng buhay at umunlad kahit na sa pinakatiwangwang o pinakawalang pag-asang mga sitwasyon. Well, may dalawang popular na talata sa Biblia na nagpapakita ng kakayahan ng Diyos. Ang una doon sa Ezekiel 36, nabanggit na rin natin ang nakalipas na mga araw, sinasabi doon, bibigyan ng Diyos ang mga Israelita ng bagong kaluluwa. At doon sa bagong tipan, Efeso chapter 2 verses 1 to 7, sabi doon, tayo'y dating mga patay, subalit muling binuhay. Mga patay dahil sa pagkakasala at pagsuway, subalit muling binuhay. Ayan, so ganun po ang sitwasyon. At sa napakaraming sitwasyon sa Biblia rin na yung mga patay na, mga lumpo o hindi nakakakita ay binigyan ng panibagong buhay ng Panginoon. Si Lazaro ang isa sa binuhay niya. At ang Panginoong Hesus mismo ay dating namatay, subalit muling nabuhay. So ito'y suwasalamin sa otoridad, sa kakayahan ng Panginoong Diyos na bumuhay ng patay o gumawa ng napakatinding pagbabago sa isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Yan po ang sitwasyon, no? Napaka-makapangyarihan, napaka-powerful ng Diyos, kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Binanggit din dito yung pagiging tirahan ng mga dragon, kung saan tutubo ang damo. So ang binabanggit doon ay asong gubat sa Magandang Balita, and then sa CSB ay dragons, at saka sa King James, dragon ang binabanggit na hayop. Sa NASB naman ay jackals. Ayan, so jackals at iba't ibang uri ng mga hayop. Pero kahit iba't iba yung ginamit na uri ng hayop, ang pinapakita lang po dito, yung lupa na, yung lugar na yun ay dating tirahan ng mababangis na hayop, mga ligaw na hayop, na iaayos ng Diyos para maging tirahan, tutubuan ng mga halaman, later on ay pwedeng tirahan uli ng mga tao. Yan. Ang mga dragon o ahas ay kadalasang iniuugnay sa kaguluhan, kasamaan at pagkawasak sa mga imahe ng Biblia. Ang katotohanan na ang tirahan ng mga nilalang na ito ay gagawing isang lugar ng paglago at kasaganaan, ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na ilabas ang kaayusan mula sa kaguluhan at ibigay ang buhay kung saan nagkaroon ng kamatayan. So makita natin dito yung sitwasyon ng pagpapanibagong buhay, yung kakayahan ng Diyos. Kaya actually tayong lahat
ay nga, sabi sa Efeso chapter 2, tayo dating mga patay pero binuhay tayo ng Panginoong Diyos. At sa panahon na tayo ay physical na mamamatay dito sa lupa, yung ating kaluluwa ay aakyat sa langit at mananatiling buhay. At during the time of rapture, yung mga patay na dati nang namatay ay tatawagin ng Panginoon at iaakyat doon sa kalangitan. Napaka tinding kapangyarihan at kakayahan. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihang deklarasyon ng kakayahan ng Diyos na magdala ng pagbabago, pagpapanibago at kasaganaan sa pinakawalang pag-asa at tila walang patutuguhang sitwasyon. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at pampatibay loob para sa mga tao ng Israel na tinitiyak sa kanila na hindi sila pababayaan ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan. Ngunit sa halip ay magdadala ng isang kahanga-hanga at mahimalang pagpapanumbalik. Kapatid, ano yung nararanasan natin ngayon? Meron ka bang sitwasyon na parang patay na, parang walang kasilbi-silbi ang buhay mo, wala nang pag-asa, talagang bagsak na bagsak na? Well, ako po, maraming sitwasyon na ganyan na naranasan sa mahabang panahon ng paglilingkod ko sa Panginoon. Sitwasyon ng mga church, sitwasyon ng mga miyembro, yan even yung personal na buhay ko. Pero sa kabila ng mga sitwasyon na yan, nagpapaunawa at gumagawa ang Diyos sa buhay na binabago, isinasaayos ang mabibigat na sitwasyon. Manatili lang tayong nakakapit sa Panginoon, lumapit lang tayo sa Kanya at siguradong aayusin niya ang ating buhay. Okay. Sa isa pang mas malawak na kahulugan, ang talatang ito ay nagsasalita sa pangkalahatang tema ng katapatan at provision ng Diyos. So napakalinaw na sa ating lahat niyan. Kayang gawin ng Diyos ang lahat, basta tayo lumapit lang, dumulog at manalangin sa Kanya. Doon sa chapter 37, natatalakayin pa natin sa kabilang linggo pa siguro, yung sitwasyon ng Jerusalem habang sila ay sasalakayin na ng Assyria ay biglang ginawa ng Diyos, binago ng Diyos ang sitwasyon nila. Okay, hinihikayat ng talatang ito ang mga mananampalataya, tayo yan, na magtiwala sa kakayahan ng Diyos na magbigay ng buhay at umunlad kahit sa pinakatiwangwang o yung pinakawalang kwentang buhay na natin. Maraming sitwasyon na talagang wala nang kakwenta-kwenta ang buhay natin. Bagsak na. Naranasan mo na bang ikay magkaroon ng depression, anxiety? Pero sa kabila ng lahat ng ito, atin pong mararanasan ang pagsasaayos at pagkalinga ng Diyos. Sa pagtatapos sa talatang ito, ito ay nagpapaalala ng isang maganda at makapangyarihang talata o aralin or lesson sa ating lahat. Ito ay sumasakop sa tema ng pagbabago, pagsasaayos at paglalaan ng Diyos. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at pampatibay loob na tinitiyak sa mga mananampalataya ang kakayahan ng Diyos na magdulot ng kahanga-hanga at mahimalang pagpapanumbalik sa kahit na ang pinakadesperadong mga kalalagayan. Walang imposible sa Diyos. Ang lahat ay kaya niyang gawin, kaya dumulog lang tayo sa Panginoon. Yung imposible sa tao. Pero again, hindi po natin ito gagamitin sa konteksto ng prosperity. Nakagaya ng ginagawa ng prosperity na churches na pag sinabi mo, pag idiniklara mo, pag kinlaim mo ay mangyayari, iba po yung sitwasyon na yon. Kasi mali naman yon. Ang sinasabi po dito yung natural na kakayahan, soberanya at otoridad ng Diyos. Hindi po yung declaration ng tao. Maling-mali po yung declaration ng tao, yung name it and claim it. So, mali po yun. Ang sinasabi natin dito sa kabanatang pinag-aaralan natin, yung natural na kakayahan ng Diyos bilang Diyos. Okay, so punta po tayo sa talatang 8, 35 verse 8. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan, tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay makakaraan mga makasalanan at mga hangal. Yan. So, pwede natin itong isipin na ito ba yung daan na binabanggit doon sa Matthew 7. Pero ang sabi dito, maluwang na lansangan eh. No? Kasi yun yung medyo nagtutugma, lansangan or daanan.
Pero papaalala ko po sa inyo, iba po yung konteksto ng maluwang at masikip na daan sa Matthew 7. Hindi po yun ang tinutukoy dito sa chapter 35 verse 8. Baka kasi parehong lansangan, parehong daan magkaiba po iyan. Okay? Sabi dito, sa landas na ito hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. A highway will be there, a roadway, and it will be called the highway of holiness. The unclean will not travel on it, but it will be for the one who walks that way, and fools will not wander on it. Well, mas akma pa ito dun sa daan na I think binabanggit sa chapter 11 verse 11 yata iyon, yung lilikha ang Diyos ng daanan, buhat doon sa mga bansa na kung saan napapunta ang mga anak niya, ang mga Hudyo, at ibabalik niya sa Israel. Ayan, tatawagin niya itong muli sa huling panahon para nga makabalik at makasama doon sa millennial kingdom. So, ayan po, so lilikha ng daan ang Diyos. Okay, at bakit hindi makakadaan ang mga makasalanan o yung mga madudumi o mga hangal? Dahil ang daan na ito, nalilikhain ng Diyos, ay especially created for the faithful, sa mga taong nanampalataya at sumusunod sa Panginoong Diyos. So, yun ang sitwasyon. At sa panahon na itong daan na to ay i-create o gagawin ng Diyos, wala nang taong masasama sa mundo, itinapon na doon sa sa bottomless pit. Ayan po. So talagang ito ay especially crafted, especially engineered para sa mga mananampalataya. Sa partikular na kabanata o na talatang ito, si Isaiah ay nagbigay ng propesiya tungkol sa hinaharap na panunumbalik ng Israel at pagdating ng Mesiyas. Ang imaheng ginamit sa talatang ito ay yung isang kalsada o highway na humahantong sa daan patungo sa isang banal na lugar na simbolo ng espiritual na paglalakbay ng bayan ng Diyos. Ang tema ng paraan ng kabanalan ay sentro sa talatang ito. Ang propetang si Isaiah ay naglalarawan ng isang landas na itinalaga para sa matuwid at dalisay, at ito ay isang landas na patungo sa presensya ng Diyos. Direct path para sa Panginoon. Alam nating lahat na ang mga makasalanan ay walang lugar para sa Diyos. Ang tanging mga mananampalataya lamang, yung mga totoong yung mga born again na totoo ang may lugar sa Panginoong Hesus. Ang konseptong ito ng kabanalan ay pundasyon sa tradisyon ng mga Hudyo at Kristyanismo. Dahil ito ay nagsasalita sa kadalisayan at kabanalan ng Diyos at ng kaniyang mga paraan. Binibigyang diin ng talatang ito ang pagiging eksklusibo ng landas na ito, na nagsasabi na ang marumi o makasalanan ay hindi makakalampas o makakadaan dito. Hindi siya makakapasok. Kasi parang imagine natin na ito yung pinto, ito yung entrance papunta sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung ating i-equate doon sa Matthew 7:21 to 23, sa entrada pa lang ng daan na to, haharangin ka na kasi hindi ka makakapasok. Siguro i-review natin yung yung pelikula? Yung Pilgrim's Progress. So naandoon yan yung highway na dinaanan ni The Faithful ba yung character doon? Hindi ba Faithful yan? Sige. Imutan ko na rin. Binibigyang diin nito ang ideya na ang kabanalan na hindi maaaring ikompromiso ng karumihan. At ang mga naghahanap sa Diyos ay dapat gawin ito ng may dalisay na puso at malinis na mga kamay. Total cleanliness, total holiness. Ito yung tinatawag nating sanctification or sanctified
No po, ang tanging makakapasok sa daan na binabanggit dito, well, this is symbolical, pero ito yung path towards the righteousness of God, yung katuwiran ng Diyos. Well, ang makakapasok at makakadaan lamang dito ay yung mga mananampalataya, yung para sa Kanya. At hindi po pwede dito yung 99.99 cleanliness or sanctification lang. Dapat talaga 100%. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, ay dumadaan sa proseso kasi talagang nililinis at sinisigurado ng Diyos na talagang walang natitirang anumang karumihan sa ating pagkatao. Positionally, malinis na tayo kasi nilinis na tayo ng dugo ni Kristo. Pero syempre, tayo'y nakakaranas pa na nakakagawa ng mga kasalanan dahil tayo ay naandito pa sa mundo. Kaya, yun ang mangyayari. So, yung totoong nanampalataya, yung nilinis lamang ng dugo ng Panginoong Hesus ang makakadaan sa lugar na ito. Muli, ang paggamit ng imahe ng isang kalsada ay nagsasalita din sa pagkakaroon ng landas tungo sa kabanalan. So, alam na natin yan. Kung paano nga isang pisikal na kalsada ay nagbibigay ng direksyon para sa mga manlalakbay upang tumahak at makarating sa kanilang destinasyon, ang paraan ng kabanalan ay nagbibigay ng isang malinaw at direktang ruta para sa mga naghahangad na mapalapit sa Diyos. Ang imaheng ito ay nagbibigay din sa ideya na ang Diyos ay gumawa ng isang paraan at malayang pagpili para sa kaniyang mga tao na lumapit at manumbalik sa Kanya. Actually, itong sinasabi ditong pamamaraan, ito yung binabanggit sa Matthew 11:29. Ang sabi doon is, "Take my yoke and carry it." No? Pasanin mo ang aking pamatok, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Yung pamatok na yan ay tumutukoy doon sa pamamaraan ni Jesus. Yun ang ating dalahin. At ito'y tinatawag natin na path or daan towards Christ-likeness. Yan, at ipinaalala ni Pablo, sabi doon sa I think 1 Corinthians 11, "Imitate me as I imitate Christ." So, gagayahin natin talaga si Kristo. Magiging kahawig tayo ni Kristo. At yun ang binabanggit dito. Yan. Sa King James Version, tinukoy ang sitwasyon ng mga taong papasok o dadaan sa daang ito. Na sabi doon, kahit na mga hangal ay hindi magkakamali. Wala silang magagawa. Nagpapahiwatig ito na ang daan ay binabanggit para sa lahat ng tao na makikipag-ugnayan sa Diyos. Sa magandang gabi, Ate Jessa, sa taong mga tutugon sa kaniyang panawagan. Ayan, si Ate Jessa, kung nandito ka kanina, sana, kasi didiscuss natin yung lugar ng Middle East. Si Ate Jessa ay nasa Qatar. Ano po? Kaya lang, I think sa lugar ni Ate Jessa, wala nang makikitang disyerto. Masyado nang industrialize ang Doha, Qatar. Pero pag pumunta ka doon sa industrial area ng Qatar, sa parting Misaid, Al-Wakra, nandyan pa ang mga disyerto. Yun ang lugar na pinuntahan ko dati. Pero doon sa Doha, parang Metro Manila na yan eh. Okay. Muli, nagpapahiwatig ito ng daan na binabanggit para sa lahat ng tao na makikipag-ugnayan sa Diyos o tutugon sa kanyang panawagan. Yung mananampalataya, yung magkakaroon ng salvation. O palalimin pa natin, yung mga pinili ng Diyos, those who are elected. Ayan, medyo controversial yan sa ibang mga tao. Ano po? Ayan. Magandang gabi, Ate Del. Salamat sa iyong pagdaan, sa iyong pagsama. Sa mga tuntunin ng konteksto, ang talatang ito ay bahagi ng propesiya ni Isaiah tungkol sa hinaharap na pagpapanumbalik ng Israel at ang pagdating ng Mesiyas. Ito ay matatagpuan sa loob ng mas malaking sipi na naglalarawan ng pagbabago ng disyerto sa isang lugar ng kasaganaan at kagalakan, na nagsasalita sa ideya ng kapangyarihan ng Diyos na magdulot ng bagong buhay at pag-asa sa tila tiwangwang at walang silbing mga lugar. Ang talatang ito ay nagsisilbing pangako at pag-asa at kaligtasan para sa bayan ng Diyos na tinitiyak ang pagbabago o pagpapanumbalik sa dating maunlad at maayos na sistema. Hindi kayang gawin ng tao, pero ang Diyos ay kayang gawin, kayang ipatupad. So, panghawakan natin ang pangako ng Panginoong Diyos.
Muli, ito ay sumasakop sa soberanya, sa kakayahan ng Diyos na baguhin ang sitwasyon. Gaano kabigat ang sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon kung ating dadalhin ito sa ating practical na application sa ating mga buhay? May mga pinagdadaanan ka bang problema? May mga, si Ate Jessa dati ay dumaan sa mabigat na sitwasyon, talaga namang hindi natin kayang ipaliwanag. Ang church ay dumaraan sa mabigat na sitwasyon, hindi natin kayang ipaliwanag. Ang pamilya ni Ate Alma ay dumadaan sa kasalukuyang panahon sa mabigat na sitwasyon na hindi natin kayang ipaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyayari. Pero sa kabila ng lahat ng ito, makikita natin kung paanong kikilos ang Diyos. Manatili lang tayo sa Kanya. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat, kaya niyang ayusin ang lahat ng bagay. Basta wag lang tayong magsasawa sa paglapit sa Kanya. Okay, so pansamantala po, hanggang doon lang muna ang ating tatalakayin. Hanggang verse 8 lang tayo at bukas tayo ay nasa talatang 9 at 10. Yun na yung panghuling bahagi ng chapter 35 at ating sasaraduhan ito bukas ng gabi. So muli po, maraming salamat sa inyong pagsama. Tayo po ay Miyerkules ngayon, sa pagkatapos ng devotion. Ang discussion na to ay pupusin tayo sa ating prayer fellowship online. Pwede po kayong mag-send ng inyong mga prayer fellowship sa Messenger. Doon po natin gagawin ang ating prayer fellowship kina Ate Alma para masamahan din natin sila na ipanalangin sa kanilang medyo mabigat na sitwasyon. Okay, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, patuloy mo kaming pinagpapala, patuloy mo kaming pinagkakalooban ng biyaya ng karunungan ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Salamat sa iyong patnubay, sa iyong paggabay. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, sa pagkakaroon ng pag-aaral na ito, sa pagkapatuloy nito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa bawat isa, sa mga nakasama naming nag-aral at sa mga makakapanood ng video nito, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyong lahat-lahat. Ikaw po ang mangusap sa bawat puso namin at sa bawat isang hindi pa nakakarinig ng iyong mga salita. Sila ay magkaroon ng pagkakataon, manampalataya sila sa iyo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat. Salamat Ate Jessa, Ate Del, Sister Gertrude, Sister Irene. Kita-kita po tayo maya-maya ng konti. Bye-bye po.